Junior na nandito, kila Karina, lalo si Lolo Hongkong, nag-alaga sa akin ng bata ako, pinamimigay ako sa Bicol. Mga kapatid po natin sa JCDR, nandito, si Nanay Silin, nandito, at ang aking pinakamagandang, parang kayo, si Garcel po. Naku, napakahaba na ng pinagsamahan. Nasaan? Tignan mo naman, hindi nagbabago. But anyways, mga taga-Bukawi po na nandito, we'd like to welcome everyone for this special event. And of course, hindi yung training na pinagdaanan po natin, if you will, sa JCTR for like we pastored sa JCTR. Many of our pastors actually started sa JCTR. So, yun ang isa sa mga utang po natin, una sa Panginoon, pangalawa sa training na nakuha natin mula sa Calabisha Pray, at pagkatapos sa 10 ng mga kasama po natin sa JCTR. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon po sa buhay po ng mga kapatid po natin sa JCTR? Doon tayo natutong mag-mission, doon tayo natutong mag-preach, mga unang preachings natin, etc. Doon tayo unang hilubog ng Banal na Espiritu sa gawain po ng kapatid po natin sa JCDR. So Acts chapter 1 verse 8, let me recap a little bit. Our text says, chapter 1 verse 8 of Acts, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So, nung dumating na yung Banal na Espiritu, what's next? And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria. Now, if you can get a map, lalo na nung unang panahon, makikita mo yung Jerusalem, nandun sila, and then yung paligid nila, sumunod yung Judea, and the Samaria actually, nasa paligid na, nasa labas. So, Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the ends of the earth. Shall we pray? We welcome you, Holy Spirit, in this place. We know that you live in us. We are nothing without you. Lahat po kami narito, Panginoon, mga maruming basahan lamang sa inyong harapan. Subalit dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, panahon na kumatok ang Santong Espiritu sa amin, namunot ang aming spiritual na mata, that life is more than just living here on earth. It's actually more than physical, more than the material things we see. It's about eternal life. It's about life with you, O God, in heaven. It's about our relationship with you. Thank you so much, Father, because of your Holy Spirit. Our spiritual eyes were opened. Nakita namin makasalanan kami. Marumi kami. At sinuko namin ang aming buhay sa inyo. And that is the most important part of our life. And thank you so much, Father, for your love, for your grace and mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, our theme na nandito po sa harap natin ay empowered by the Spirit. Meron tayong tatlong bahagdan na sinusunod. The first one is actually redeeming and indwelling. The second one is transforming and filling. And the third part will be my part, gifting and empowering. But let me recap a little bit kung ano ba ang redeeming mula sa pinreach ni Pastor Efren, and indwelling, at pagkatapos mula sa transforming and filling, at pagkatapos gifting and empowering. Listen, when we come to Christ, nung lumapit tayo sa Panginoong Jesus, nakinig tayo sa katok ng Santong Espiritu, binuksan natin ang ating puso sa Kanya, na dati tayo papunta sa impyerno, nalaman natin yun, wala tayong kamalay-malay, ang sarap ng buhay natin, at pagkatapos narinig natin yung salita ng Diyos, which is actually life, the Word of God is life, na tayo ang destinasyon natin ay death, ang contrast is life, from darkness into light,
Ginawa tayo ng Diyos. Hoy anak, baka hindi mo alam, papunta ka ng impyerno sa ginagawa mong yan. So, ang ginawa ng Diyos ngayon, dinampot tayo doon. Sinabi niya, magsisi ka sa kasalanan mo. Tandaan niyo po ito, walang kahit anong mabuting bagay na pwede kang gawin para maligtas ka. Gawin mo na lahat ang pinakamabuting bagay sa mundong ito, hindi ka pa rin maliligtas. Ang sabi ng Bible, we were saved by the grace of God. Hindi rin sa faith eh. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, we were saved by grace. Hindi sinabi na we were saved by faith. Kasi yung faith, kinatukan na sa atong espiritu mo, nanampalataya ka ngayon sa Diyos. Ang grace, ibinigay sa iyo ng Diyos. Wala kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Wala akong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Dahil lang sa habag ng Diyos, kaya ikaw at ako ay narito ngayon, sumasamba, tinatanggap ng Diyos ang bawat panalangin mo at pagtawag mo sa Kanya. So sabi in Ephesians chapter 1 verse 4, let me read this. And you also were included in Christ when you heard the word of truth. So napakalaking bagay, katulad sinasabi ni Pastor Efren kanina, for someone to come to Christ, that person must hear the word of God. Hindi mo pwedeng mananampalataya ka, wala namang tanim na bini. Diba? Narinig mo yung salita, nagpipreach si Pastor sa isang Bible study, lasing ka pa, at pagkatapos, ang tingin mo kay Pastor noon, ay may sungay, pero nung boom! Ay, parang alam ko yun ha, boom! Boom! Talagang, ang tawag natin doon, kinapture ka, ikaw ay kinuha na ng Santong Espiritu, at pagkatapos, narinig mo yung salita, yung spiritual eyes mo nabuksan, and then the word of truth, and the verse says, the gospel of your salvation, having believed, nung naniwala ka ngayon sa gospel, you were marked in Him. With what? Ano raw yung minarka sa'yo? Ano raw yun? With seal. Alright? Sa Tagalog po ng seal ay tatak, selyo. Diba? Pagka ikaw ay may sulat, or kaya naman ikaw ay halimbawa gumagawa ka ng sulat, ito ba may dinatawag na dry seal pa nga, right? Ako po ay nag-ayos ng papel, kailangan ko ng dry seal. Papatulong pa ako kay Ate Medi. Kailangan ko ng dry seal ng eskwelahan. Ako ay isang empleyado ng gobyerno. May dry seal pa akong kailangan. At yung seal na yun, ano sabi nun? The promised Holy Spirit. Nung tinanggap mo ang Panginoon, meron kang tatak na tinatawag ba ng iba kundi ang Banal na Espiritu. So that is actually redeeming and indwelling. Ang Panginoong Diyos, kinatok ang puso mo, niligtas ka niya, at pagkatapos, meron ka ng puhunan. Ano yung puhunan na yun? Ang Banal na Espiritu. Bakit kailangan ng puhunan? You know why? Dahil yung salvation mo hindi pa complete. Wow! Wait. Pastor, parang ibang theology yan ha. Yung salvation mo hindi pa kompleto. Oo, sandali lang. Sandali lang mo ha. Kaya ako sinasabing hindi kompleto, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ano bang destinasyon natin? Ito ba? No. Ang tunay na destinasyon natin, hindi yung bahay natin. Ang tunay na destinasyon ng bawat isa atin na tinitingnan natin ay ang langit na bayan. Ang mga sasakyang pinundar natin, mawawala yan. Kahit isang tornilyo, wala tayong madadala. Kahit ang hirap magbayad ng 29,000 a month. Wala. Naranasin mo magbayad 29,000 a month? Pag-junior? Di ba? Yung baon ng bata, di ba? Bili mo 120 pesos. Nung kinuwento ko yan, 120 pesos a day. Alam niyo ba, sa loob ng isang taon, 30,000 ang baon yung halos. Ngayon kung gano'n na kayo maka-arte sa mga magulang nyo, 120 lang. Wala bang dagdag? Arte ka pa? Pag kinumpit mo yun, almost 30,000 pesos. Wala pang tuition fee ron. Seriously. Naintindihan niyo ba mga kabataan? Parang mga nakayuko. So, nung tayo ay nagbago na ng isip, nanahan na sa atin sa ating Espiritu. And then after that, tina-transform tayo. So, tingnan po natin itong mga words na ito. Sandali. Redeeming. Pagkatapos indwelling. Pagkatapos transforming. Tingnan natin kung ano yung makikita po natin. Sabi kanina ni Pastor Anthony, metamorphosis. Meta from old life. Yung form mo nating luma, binabago na ng Panginoon. Bagong paraan, hindi na lumang pagkatapos, di bago na kay Jesus. Pagkatapos down payment. Bakit down payment? Sapagkat ang tunay natin pong bayan ay hindi ang lupang ito,
nating bayan. Makukomplete lang ang salvation natin pag nasa langit na tayo, mga kapatid. So, meron tinatawag na down payment. Bakit? Kasi ang hinihintay natin, yung tunay nating bayan, yung ginto, lantay na ginto, ang nilalakaran natin. Ang sabi ng John chapter 12, in my Father's house, there are many rooms. Pinaghahanda ko kayo, ang sabi ng Panginoon, at darating ang araw, kukunin kita, Nanay Siling, kukunin kita, Brother June, kukunin kita, Pastor Jerome, darating ang araw, kukunin kita, Pastor Anthony, kukunin kita, Pastor Eddie, kukunin kita, Pastor Gary, Brother Alex, or whoever, kukunin ko kayong lahat para ibalik ko kayo sa tunay nating bayan. Walang iba kundi ang Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. So, anong nakikita natin ngayon? Tina-transform? At pagkatapos may down payment, one thing I see, I don't know if you'll agree with me, one thing I observe is that Christianity or Christian life is both an event and a process. Both an event and a process. Ano ibig sabihin ng event? Ibig sabihin ng event, ito'y nangyari. Hindi lang nangyari, nangyayari. Ulitin ko po ito, makinig po kayo mabuti, kailangan maintindihan po niyo ito. Ang Christian life, nung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay tinatakalan ng Santong Espiritu, hindi natapos doon. Ang ginagawa ng Santong Espiritu, tinatransform yung lumang ugali. Dati ka nagmumura, unti-unti tinatanggal nun. Sometimes it's like quick, bam! Ikaw ay tinanggalan ng Panginoon ng pagmumura. Dati ka uminom, tinanggalan mo ng Panginoon mo. Why? Because the Spirit is transforming each one of us to His likeness, to the likeness of Christ. To the likeness of Christ. So, ano nakita natin? It's both an event and a process. Parang sa mga ikakasal lang to, Brother Joel. Diba? Pag tinanggap mong asawa mo, kinasal kayo, yun yung event. Kinasal kang legal. Pero yung tunay na pag-aasawa nyo is a process. Makikita mo, pagka natulog, yung pala naglalaway. Hindi ko sinasabi si Joel, napaka... Yung pala hindi naliligo ng 3 araw. Nung una, laging poging-pogi, yung pala nagbabasala ng buhok. Tapos puro pabango lang ginagamit. Akala mo, looking good. Pero nag-asawa na, hindi pala nagtututbrush. Totoo, di ba mga mag-asawa? Yung pala, lakas pala maghilik. Paano una hindi nagilik? After 10 years, pagka naghihilik, nagkakaroon earthquake sa bahay. Di ba ganun yung process ng pag-aasawa? Just like Christian life is not a bed of roses, brothers and sisters. If you actually look on the Bible, sa Ephesians chapter 6 verse 1, ang sabi ron, put on the full armor of God. Ano to? Pambihira, ilagay daw lahat ng baluti. Ibig sabihin, ladies and gentlemen, we are at war. Nasa labanan tayo, hindi pwedeng dito. Lahat ng paraan, ginagawa ng kaaway. Para ano? Para mabalik ka sa impyerno. Hello! Hindi, talagang ganito lang ang buhay. Hindi talagang, ako'y isang Kristiyano na mangopya. Okay lang yun. Kristiyano ka pero nangungudiko ka sa eskwelahan? Hindi pwede yun. Nagpapatuloy tayo sa ganung diwa ng ating buhay. Bakit? Tayo ay nasa labanan. Ginagawa lahat ng kaaway para sirain ka at mabalik ka. Papunta ka na ng langit, aatakin pa niya. Para ka lang mapunta sa impyerno. Not only that, Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. Aba, makapangyarihan pala to kung bibigyan natin siya ng kapangyarihan. Hello? Pero kung alam natin na tayo ay mas makapangyarihan, ang Santong Espiritu nasa iyo, mas makapangyarihan, pagsamasamahin man ang kapangyarihan ng impyerno. Hallelujah. Sabi ng Bible niya, and the gates of hell shall not prevail against the church. So welcome to the war of spiritual world. Now ngayon, bakit ngayon may spiritual? Yung sa akin, gifts, no? Spiritual gifts. Kaya may spiritual gifts para i-strengthen ang body of Christ. Sino yung body of Christ? Ikaw.
yung katabi mo. Not because, alright, ulitin ko to, kami mga taga-Leparo, kami taga-Bukawi, kayo mga taga-Pulila, o kami taga-JCTR, o kayo taga-JOF, taga-GIN. It's not about that. Alam niyo, isang problema raw, totoo naman to na nakita ko ito. Pagka may mga Filipino na napunta sa Amerika, kahit naman nandito ang iniisip nila, pag Ilocano sila, ang unang iniisip nila, hindi sila Pilipino, Ilocano sila. Pumunta ka sa Hawaii, puro Ilocano tao. Doon kasi nung panahon po ni Marcos, doon nangailangan ng trabahador ang Hawaii. Naku, pinadalahat ni Makoy. Ang daming pinadala ron. Kaya nando sa katutak na Ilocano. Totoo po yun. Siya ka maawatan. Pwede. Sino po mga Ilocano rito? Pwede ka mag-mission sa Hawaii. Hello, may mga kababayan pala kami rito. Sa langit po ang salita ay Ilocano. Wala mo po kontra. Tuwa-tuwa naman po kayo. Pero hindi po, ang unang iniisip daw ng maraming Filipino, tingnan nyo kahit dito ano yung SI, Samahang Ilocano? Di ba? Miyembro ko ng SI. Ano yun? Samahang Ilocano. Bakit? Ang una natin iniisip, yung native natin. Pero hindi natin unang iniisip na tayo yung Pilipino. Kaya pagdating natin sa ibang bansa, kanya-kanya pa rin tayo, ladies and gentlemen. Tayong lahat dito ay mananampalataya. Walang pangalan at sino ang pangalan na napako sa krus. Isa lang ang pangalan, alam kong napako sa krus at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So yun, so the purpose of God is actually to edify the body, hindi magsiraan. O kahit yung katabi mo na Kristiyano, na bakit yan? Christian na, pero minsan nagmumura pa rin. Wait! Tayong lahat nasa process, no? Ang mahirap, during the process, huminto ka o kaya mag-backslide ka. Pero yung umusad ka ng konti, isang mananampalataya, pero konti lang usad ko eh. Ang importante, umusad ka. Hindi umaatras. Kung dati kang tumutugtog sa praise and worship, ngayon nag-backslide ka o kaya huminto ka, kapatid, hindi na panahon ito para tayo tumalikod sa Panginoon. Panahon na ito para lalo tayong sumulong pa at palakasin ang katawan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. And that is the purpose of the gifts. Bakit? Pagka ikaw'y nagkaloob, di ba tuwa-tuwa? Kami po hirap na hirap. For example, electric fan. No, kailangan dito every Sunday. At ganoon din naman sa ibang local church natin, di ba? Nagre-raise tayo ng 50,000, 70,000. And sometimes, Pastor, bigang-biga na po kami. Ang ginagawa namin yun, sineshare namin sa iba, sa mga nasa ibang bansa. Mayroong nagpadala electric fan. Wala po kami pabili ng electric fan. Seriously, ang dami po namin gastos. Pero isang mama na ito, 3 beses, 4 na beses naka-attend sa church. Pagkatapos yung nabasa niya, sabi niya, Pastor, may papadala ako para sa church and happy anniversary sa atin dyan. At ito pang matindi, sabi niya, Pastor, sana po, panalangin ko, makapaglingkod din ako sa Panginoon. That is a true Christian. Yung makapaglingkod. Kaya mong paglingkuran si Era. Kaya mong paglingkuran sino magandang presidente sa amin. Ang pinaglilingkuran namin, si Governor. Siyempre, empleyado kami ng probinsya ng Bulacan. Pero wala nang ibang pinakamasarap na pagsilbihan kundi ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon. Ako po pininiisip ko ang buhay. Biruin mo, lahat nagtatrabaho ka mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa pagtuturo. Diba? Ang daming, alam mo yun? Hindi ko na nga makita ang mga magulang ko, kaya minsan doon lang ako nakikikain sa kanila, makita ko pa lang sila. Dahil mahalaga sila sa akin, lalo na nanay ko. Yung manaw eh. Kaya alam ba? Minsan iniisip ko, tinan mo itong pinagpapagura namin sa sakyan na ito. Pag namatay naman ako, wala rin. Sa Alexander the Great nung namatay, binuksan ang magkabilang kamay ng kabao. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, nasakop ko ang buong Greece kanya, Persia kanya, Rome, lahat ng makita niya at the age of 30, nasakop ng lahat.
Pero isang napatunayan niya, nung mamamatay na siya, kahit isa, wala siyang nadala na ginto. Minsan, masyado tayo nagpapakapagod sa buhay na ito eh. Halos mamatay tayo. Pero ang tanong, paano naman yung tinatanim natin na spiritual? Ang sabi ng Apostol Pablo, lahat ng nakikita mo, material na bagay, all of those things will pass away. But only the spiritual things will remain. Kayo mga estudyante, hindi lang kayo basta estudyante, estudyante Kristiyano kayo. At yung susunod natin na sinabi dito, empowering. But why do we have to be empowered? Bakit? Mahina kang mag-preach ng Word of God. Ano sabi sa Acts chapter 1 verse 8? You will preach the Word. Ipapamahagi mo, sasambitin mo yung ginawa sa'yo ng Diyos dahil binago ka niya. Kung ikaw ay estudyante, hindi ka lang estudyante, ikaw ay isang estudyante Kristiyano, ipapahagi mo si Jesus sa iyong classmates. Hindi lang puro sagot, kuha ka ng kuha, kopya ka ng kopya, o bigay ka ng bigay. It's about what? The spiritual life that we have. So we are empowered by God to preach the Word. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. All this is from God who reconciled us to Himself. So ito raw ang Diyos, reconcile tayo sa Kanya through Christ and gave us what? The ministry of reconciliation. Lahat daw tayo binigyan ng karapatan ng Diyos na magkaroon ng ministry ng reconciliation. Bakit? Kasi yung kapitbahay mo or ikaw mismo, katrabaho mo, baka hindi siya ligtas. Papunta siya ng impyerno. Kailangan daw ibahagi mo si Jesus sa Kanya upang siya'y maligtas. Why? Sabi John chapter 3 verse 3. You must be born again. Kung hindi ka maboborn again, kung hindi mo tatanggapin si Jesus, and if you are here this afternoon, hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, papunta tayo ng impyerno. Kailangan natin tanggapin si Jesus. So bakit kailangan natin ng empowerment to preach the Word? And number 2, to make disciples of all nations. Kapatid, hindi po kingdom ko or kingdom ni Numan ang pinaglilingkuran natin. Isang kingdom lang po. Yun ay kingdom of God. Isang hari lang pinaglilingkuran natin. Dito sa church po na ito, lagi natin panalangin. Ibaba ng Diyos ang mga pastor. Ibaba ng Diyos ang mga lingkod ng Diyos. Isa lang maitaas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Siya lang ang tunay na dahilan bakit tayo naglilingkod, nabubuhay ngayong hapon ito. Manalangin po. Along the way, sometimes we are distracted by the things of this world. Habang tayo naglalakad minsan, nawawala tayo sa mundo. And sometimes forget the meaning of life. Brothers and sisters, it's about Christ here. It's about one day makakasama natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ngayon, hapon ito, bakit hindi natin ulit isuko ang buhay natin sa Panginoon? Sabihin natin, Panginoon, gusto ko maglingkod po, Panginoon, sa iyo. In my own capacity, O God, I don't have to be a doctor. We don't have to be a preacher para magbahagi ng salita ng Diyos. Merong gift na ibinigay sa iyong Panginoon. Gusto mo bang gamitin ka ng Lord ngayong hapon ito? Gusto mo bang gamitin ka ng Panginoon? And then make yourself available then. Make yourself available. Tama na yung dami nating takas. Tama na yung dami nating dahilan. Tinatawag ka ng Panginoon ngayong hapon ito para maglingkod sa kanya, kapatid. And the Spirit of God is ready to empower you to be used by God. Hallelujah. Sige, kausapin mo lang ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige, sabihin mo na sa Panginoon, Lord, I'm so sorry.
I'm so sorry, Father. I wasted hours, days, and months. Masyadong lagi ako, Panginoon. Hindi ko gusto. Gusto ko maglilingkod. Ayaw ko, Panginoon. And sometimes the focus is too much on us. Sometimes we forget, Father, it's about you. It's about you. Hallelujah. Let's sing the song, please. All together. Jesus, beautiful Savior. Pray nyo nga po kami as we continue to worship the Lord. Jesus, beautiful Savior.